May tanong sa akin. Good morning po at Boss Rai. Tanong ko lang po sir, paano po pag hindi po nasagot yung demand letter, tapos kinasuhan po kayo ng small claim? May kaso po ba, nastapa po ba, o napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, alamin po natin kung ano po ba ang po pwedeng mangyari pag hindi po natin nasagot yung demand letter na ipindala po sa atin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ang pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang tanong niyo nga po is, kung hindi po nasagot yung demand letter at kinasuhan na ng small claims, may kaso na ba na estafa? Okay, ito po yan, isa-isahin natin. Kasi po, ang demand letter po is a formal notice from the company or the individual na nahiraman po ninyo kung hindi ho kayo nakabayad. So, ito po yung formal na notice na idinidemand na bayaran nyo na po yung inyong nahiram sa kanila. Okay, now, maraming possibilities yan na po pwede nilang gawin kung hindi nyo po masasagot or hindi kayo makakatalima doon sa itinakda nilang panahon na mabayaran po ninyo yung inyong nahiram sa kanila. First, po pwedeng magpadala ulit sila ng notice, okay, or ng demand letter. Second, po pwede nila hong gamitin yung demand letter against you, magiging magiging proof or ebidensya na hindi kayo nakabayad. So pwede silang pumunta sa sa small claims court to file a small claims case against you. So medyo mahaba ng konti yung process kasi may mga documentation na kailangan gawin. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo pagka kayo kasi nakatanggap ng demand letter, make it a point na tumalima tayo. Hindi man natin siguro mabayaran, makipag-ugnayan tayo sa kanila. Okay, now, dun po kasi sa question din nyo, na meron din bang kasong estafa? Well, eto po yan, kung may halo pong panluloko at panlilin lang, well, definitely yan, po pwede kayong sampahan simultaneously ng estafa. Pero, kung talaga pong kayo ay nanghiram lang sa kanila, tapos po, talagang nagipit lamang po tayo, hindi po natin nabayaran, kumbaga, wala tayong intent na lokohin sila, well, wala hong kasong estafa na maisasampa po sa inyo. Kasi napakahirap pong i-prove yan. Sa totoo lamang po yung pagpapatunay na kayo po ay ng estafa. Kasi pag sinabi ito ang ko sa inyo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, pag hindi kayo nakabayad, estafa na po sa kanila. Hindi po kasi nila alam yung ibig sabihin po ng estafa. Okay? Pag sinerge po natin yan, ang estafa po, ang pinaparusahan po dyan is yung panluloko at pandilin lang. Okay? Saan po nakalagay doon yung hindi pagbabayad? Okay, one good example po ng estafa. Ang estafa po, makakasuhin ko. Kaya sabi sa inyo, medyo mabigat Ito po yan. For example, nag-a-apply kayo sa kanila. Okay? At alam nyo sa sarili po ninyo na hindi kayo ma-approve. So, ang ginawa po ninyo is nag-falsify kayo ng dokumento. Meaning, yung mga IDs na pinrovide nyo sa kanila is fabricated, peke. Okay? Or di kaya, payslip. Diba? Kasi alam nyo naman na sahod nyo mababa. Binago nyo siya, inalter nyo. Diba? Pagka po yun napatunayan, ayan, pwede ho kayong makasuhan ng estafa. Kasi po ang kailangan ron is yung panluloko at panlilin lang at nagkaroon ng damage yung kabilang panig.
Meaning, ano siya, nag-incur siya ng damage kasi ang damage niya doon is nakahiram kayo, 'di ba? Kasi nga niloko niyo siya. Nilinlang niyo siya. 'Di ba? Which is supposed to be hindi dapat kayo nakapanghiram. 'Di po ba? Ang mahirap po kasi, no, ulitin ko dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Sa kanila, pag hindi ho kayo nakabayad, estafa na. Kasi nga ho, walang alam sa paniningil. Now, ulitin ko po, pampayo ko sa inyo, pag naka-receive po tayo ng demand letter, regardless kung sa anong pamamaraan yan, sa traditional na pamamaraan ba yan, yung i-deliver sa inyo, nung kanilang maniningil, o di kaya, through courier, or through snail mail, or yung bagong pamamaraan po is yung, email. Okay? Kasi may e-commerce doon na po tayo. So, kaya, tinatanggap na po sa korte yan. Kasi ang ano lang naman dyan, ang kailangan lang naman dyan is yung proof na na-receive nyo yung demand letter. At marami pong pamamaraan yan para po ma-receive nyo, no? Or mapatunayan na na-receive nyo yung demand letter. So, yun lang naman po yun. Yun lang naman po ang hinihingi ng korte doon eh. Kaya pagka nakatanggap po kayo ng demand letter, tumalima ho kayo. Kasi, let's say, sige, sabihan kayo na, binibigyan namin kayo ng 5 araw para bayaran. Okay? Kasi nakalagay naman doon, makipag-ugnayan kayo eh. Okay? Ang demand letter po na legitimate, no, meron hong nakalagay yan kung saan kayo tatawag, ano yung address ng opisina. Hindi kagaya ng mga, demand letter nito, mga bugok na to. Mga bugok at abusadong online lending apps, pananakot letter po yun. Kasi yun, walang nakalagay na pangalan ng company nila. Di po ba? Hindi man naka-stipulate, no? Or naka-enumerate, or naka-state yung mga detalye ng inyong nahiram. So, paano mo sasabihin yun? Formal na demand letter yun. Di ba? Tsaka nakalagay doon kung ilang days ang palugit ninyo. Yung sa kanila, meron nun. Di ba? Kaya lang, ang nakalagay na palugit, ngayong araw or bukas. Saan ka nakakita ng ganong klase na demand letter? Di po ba? Hindi ho ganun ang demand letter. Tsaka kailangan yan, lahat ng detalye nandun. Yun ang pinaka-importante doon. Tsaka isa pang ginagawa nito mga bugok at abusadong online lending apps. Lahat ng pananakot, no, lahat ng batas ilalagay doon. Kagaya nilalagay nila, meron kayong kasong estafa, small claims, hindi ka small claims estafa. Article 8484. Napakarami po. No, tapos meron pang nakalagay doon, hindi na kayo makakapag-loan sa iba. No, meron kayong hindi maba-blacklist kayo sa hindi ho ganoon na ang demand letter. Ang demand letter po is a formal notice na idinidemand na po nung nahiraman po ninyo yung inyong nahiram na hindi nyo pa nabayaran. And that's it. Kaya nga ako, ang payo ko, pag binagkaroon kayo ng gano'n, naka-receive kayo nun, tumalima po tayo. No? Tawagan nyo po sila, makipag-ugnayan kayo kung wala pa po kayong pambayad ng buo. Kasi po, pwede naman kayong bigyan ng payment option. Okay? Kasi marami nagtatanong, ano ho ba yung mga payment option? Depende ho kasi yan sa mga kumpanya. Ang pangkaraniwan dyan, partial payment. Okay? Di kaya magpa-promise to pay kayo na babayaran nyo sa ganitong petsa. Pwede rin yun. Tapos meron dyan yung moratorium, yung ihihinto muna, tapos on a certain month po pwede nyo bayaran. Tapos, yung isa pang pangkaraniwan is yung restructuring. And meron pa pong iba. Marami pa pong mga payment option na po pwede yung i-offer sa inyo. Okay? Kasi alam naman ng mga legitimate na pautangan na hindi ho talaga laging matutupad yung due date. No? Dumadaan talaga minsan sa kagipitan. So, meron silang mga contingency plans dyan. Okay? Depende sa situation. Okay? Kaya po kayo, makipag-ugnayan po tayo. Pero pagdating dito sa mga bugok at abusadong online lending apps, yung mga illegal, naku po, wag na ho kayong umasa dahil puro kawalang yan lang po ang lalabas sa bibig niya mga yan. I-stressin lang ho kayo. Diba? Saan pa kayo mapupunta niyan? Sa tapal system, di po ba? So, ang nyo na lang is, pag illegal, kung magkano lamang po yung i-disburse sa inyo, yun lamang po ang bayaran po ninyo. And, syempre, i-complain nyo sa mga sangay ng gobyerno na nakakasakop sa pagpapautang, kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. Pwede nyo silang i-complain. Now, kung yan yung legitimate,
no? May rehistrado, no? Tapos may certificate of authority, tsaka po yung ano, kasi kung OLA yan, kung ano OLA kasama sa recorded online lending platform. Nga po pala, may mga nagtatanong din po, liliwanagin ko ha. Pagka raw ba yung kumpanya is registered pero walang certificate of authority, no, yung OLA, legitimate. Ito lamang po ha. Ang requirement po, no, para kayo ay mapasama sa recorded online lending platform is kailangan rehistrado at may certificate of authority. Kasi po yung registration, ito po incorporated ka, kumpanya ka. Yung certificate of authority po, ito yung iyong lisensya para ikay makapagpautang. So yung dalawa lang ho na yun ang requirement para po, no, mapasama kayo doon sa recorded online lending platform. So ibig sabihin, pag nakita nyo po sa recorded online lending platform, legitimate po yan. Okay, ulitin ko, pagka legitimate yan, makipag-ugnayan kayo. Okay? Kasi definitely yan, kahit papano yan, makakapagbigay yan ng payment option. Pero, hindi ko sinasabi na pagka legitimate, hindi na nanghaharas. Meron pa rin po. Okay? Marami pa rin po sa kanila ang mga nawawalang yan. Kaya pagka kayo hinaras, ay isang tabi nyo. Diba? Kaysa ma-stress kayo. Kaysa mapunta kayo sa anxiety at depression. Diba? And, ang pinaka-importante, i-complain nyo din. Yun sa mga sinabi ko kanina. Diba? Importante po kasi na pag may ginawa po sa atin hindi maganda, ay i-complain ho natin. Hindi po pwede palalampasin natin yan. And, pagkaya na raid, puntahan ho natin para masampahan ho natin ng purumpal na kaso. Ganun lamang po. Doon sa nagpadala, wag ho kayong matakot na pagka hindi kayo nakatalima sa demand letter, sinampahan kayo na small claims, sasabihin nila may estafa. Hindi po. Okay? Hindi ho automatic na pag sinampahan kayo ng kaso na small claims ay may estafa na rin po. Kasi hindi ho talaga alam nitong mga bugo katabusadong online lending apps yung ibig sabihin po ng estafa. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.